So mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa 2 Kings chapter 15 verses 1 to 6. Ito po ang nakasulat. Naging hari ng Juda ang anak ni Amaziah na si Azariah ng ika-27 taon ng paghari ni Jeroboam II sa Israel. Si Azariah ay 16 na taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 52 taon. Ang ina niya ay si Hikoliah na taga Jerusalem. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng ama niyang si Amaziah. Pero hindi niya pinagiba ang mga sambahan sa matataas na lugar, kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghandog at pagsusunog ng mga insinso roon. Binigyan siya ng Panginoon ng malubhang sakit sa balat na hindi gumaling hanggang sa araw ng kamatayan niya. Nakatira siya sa isang bukod na bahay. Si Jotham na anak niya ang siyang namahala sa palasyo ng Juda at sa mga mamayan. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghari ni Azariah at lahat ang ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda. Ilang po, maraming salamat, purihin ng Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong hihayaging gabi ay mababasa sa ikalawang mga hari, chapter 15, verses 7 to 11. Nang mamatay si Azarias, inilibing siya sa libingan ng kanyang mga ninunong hari. Sa lungsod ni David, ang anak niyang si Jotham ang humarili sa kanya bilang hari. Nang ika-38 taon ng paghahari ni Azarias sa Juda, si Zacarias na anak ni Jeroboam ay naging hari ng Israel. Naghari siya sa Samaria ng 6 na buwan. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh tulad ng kanyang mga ninuno. Napakasama rin niyang tulad ni Jeroboam, anak ni Nebat, na nagbulit sa Israel para magkasala. Si Salum na anak ni Jabes ay nakipagsabuatan labang kay Zacarias. Pinatay niya ito sa Iblim at siya ang pumalit bilang hari ng Israel. Ang mga ginawa ni Zacarias ay nakasulot sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Iyon lang po. Amen. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahan ngayon ay mula sa libro ng ikalawang hari, chapter 15, verses 12 to 16. Kaya natupad ang sinabi ng Panginoon kay Jehu, ang mga angkan mo ang maghahari sa Israel, hanggang sa ika-4 na henerasyon. Ang paghahari ni Shalom sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Jabes, na si Shalom, ng ika-39 na taon ng paghahari ni Uzziah sa Juda. Sa Samaria siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 1 buwan. Pinatay siya ni Menahem na anak ni Gadi, nang dumating ito sa Samaria galing Tirsa. Si Menahem ang pumalit kay Shalom bilang hari. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Shalom, pati ang balak niyang pagpatay kay Zacarias, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari sa Israel. Nang mga panahong iyon, nilusob ni Menahem ang Tifsa at ang mga lugar na paligid nito hanggang sa Tirza. Dahil ang mga naninirahan dito ay ayaw sumuko sa kanya, pinatay niya ang lahat ng naninirahan dito at hinati ang tiyan ng mga buntis. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa aklat ng ikalawang hari, chapter 15, verse 17 to 21. Naging hari ng Israel ang anak ni Gadi na si Menahem, ng ika-39 na taon ng paghahari ni Azariah sa Juda. Sa Samaria siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 10 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanang ito sa buong paghahari niya. Nang pumunta si Haring Tiglat-Pileser ng Assyria sa Israel para lusubin ito, binigyan siya ni Menahem ng 35 toneladang pilak para tulungan siya nito na mapatibay pa ng husto ang paghahari niya. Kinuha ni Menahem ang mga pilak sa mga mayayaman ng Israel sa pamamagitan ng
nagpilit sa bawat isa sa kanila na magbigay ng tig 50 pirasong pilak. Kaya huminto sa paglusob ang hari ng Assyria at umuwi sa bansa niya. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Menahem at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Aking babasahin ay makikita sa ikadalawang hari, kapitulo 15, versikulo 22 hanggang 26. Ito po ang nakasulat. Nang mamatay si Menahem, ang anak niyang si Pikaya ang pumalit sa kanya bilang hari. Naging hari ng Israel ang anak ni Menahem na si Pikaya ng 50 taon ng paghari ni Azaria sa Juda. Sa Samaria siya nakatira at naghari siya roon sa loob ng 2 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahil ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanan ito. Nagplano ng masamang anak ni Remalia na si Pika laban kay Pikaya. Si Pika ang commander ng mga sundalo ni Pikaya. Kasama ng 50 tao mula sa Gilead. Pinatay ni Pika si Pikaya, pati sina Argob at Ari sa matatag na gusali ng palasyo sa Samaria. Pinalitan ni Pika si Pikaya bilang hari. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghari ni Pikaya at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Hello po. Ang aking Bible verse for today is from 2 Kings chapter 15 verses 27 to 32. Verse 27. In the 52nd year of Azariah, king of Judah, Pekah son of Remaliah became king of Israel in Samaria, and he reigned 20 years. He did evil in the eyes of the Lord. He did not turn away from the sins of Jeroboam son of Nebat, which he had caused Israel to commit. In the time of Pekah, king of Israel, Tiglath-Pileser, king of Assyria, came and took Ijon, Abel Beth-Maacah, Janoah, Kadesh, and Hazor. He took Gilead and Galilee, including all the land of Naphtali, and deported the people of Assyria. Then Hosea, son of Elah, conspired against Pekah, son of Remaliah. He attacked and assassinated him, and then succeeded him as king in the 20th year of Jotham, son of Uzziah. As for the other events of Pekah's reign and all he did, are they not written in the book of the Annals of Kings of Israel? In the 2nd year of Pekah, son of Remaliah, king of Israel, Jotham, son of Uzziah, king of Judah, began to reign. The word of the Lord. God bless. Muli po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin po ang Panginoon sa binigay muli sa ating pagkakataon na tayo po ay makapagbasa muli ng Biblia at tayo ay makapag-devotion para sa araw na ito. At ang itinalaga po sa atin ay mula po sa 2 Kings chapter 15 verse 33 to 38. No? So dito makikita po natin sa talata 33 to 34 ay si Jotham na naging hari sa Juda ay gumawa po siya ng matuwid sa paningin ng Panginoon gaya ng kanyang amang si Osea. No? Dito makikita po natin na mahalagang maging matuwid, no? Na sumunod sa Diyos kahit nasa gitna po tayo ng masamang paligid. Dapat po ay makita yung na dapat ay maging matuwid po tayo, na sumusunod po tayo sa Diyos. At dapat makita din po natin na yung pamumuno po natin ay dapat ay nakaayon sa kalooban ng Diyos. At nagbigay po ito ng mabuting halimbawa sa iba.
So dito makikita po natin na bagamat matuwid si Jotham, hindi niya naalis yung mga dambana doon sa matataas na lugar, no? At patuloy pa rin naghahandog doon yung mga tao. So dito ay dapat na mapag-aralan natin mabuti na hindi sapat yung pagiging mabuti lang ng isang leader. Kailangan din magsugpo ang maling gawain ng bayan. So dito may mga kakulangan pa rin kahit doon sa mabubuting mga pinuno. Kailangan yung pagre-reforma. So yung iba pang ginawa ni Jotham ay talaga pong ang bawat hari ay nasusulat yung kailang mga ginawa doon sa aklat ng mga hari. At dito makikita din natin na yung Diyos ay nagpapadala ng mga pagsubok at kaaway bilang paalala po sa kanyang bayan na kailangan manumbalik yung kanyang bayan. So ibig sabihin yung ginagawa rin mga pagkakasala, maepekto po ito, no? Sa buong bansa, hindi lang po doon sa mga leader na matuwid. At dito, kahit matuwid ang isang tao o leader, ang bayan ng Diyos ay talagang mahalaga sa mata ng Diyos. So, kailangan ng pagsunod at hindi iilan lamang. So, dito po natin makikita na talagang napakalaking bagay yung ginagawa natin na tayo ay nakakapagbasa ng Biblia sa bawat araw at nakikita natin yung mga aral, no, sa bawat chapter. At purihin po yung Panginoon sa ating devotion na ginagawa, especially sa ating mga cell group leader. God bless everyone.